Alright, so hello guys. So turuan kita kung ano yung dapat mong i-check or paano ka mag-execute ng trade dito sa pocket option, yung sa binary trading natin. Okay, so make sure muna na meron kang account na nakapag-create ka na and nakapagpa-verify ka na ng account mo dito kay Pocket Option. Siyempre para hindi ka mahirapan sa deposit and withdrawal. Alright? So ngayon, tuturuan kita kung ano yung mga dapat mong tingnan. Number one is kapag nasa trading session na tayo kay Obits, for example, is i-double check mo kung ano yung pair na tinitrade niya. Ito yung common mistake na nagagawa ng mga tao kapag ka nagtitrade. No? So minsan hindi nila napapalitan yung pair and ang nangyayari is siyempre mali yung magiging result kasi nga iba yung pair na na-trade nila. Alright? So, make sure na tama, 'no? So, let's say for example, nag-trade siya ng, ODCAD for example, 'yan. So, dito tinitingnan niya kadalasan yung payout, 'no? So, kapagka below 80% yung payout, 'no, so hindi na pinapasok ni Obits 'yan, 'no. So, let's say nag-trade siya, 'yan, so Euro USD, which is good, 92% yung payout. Right, so pagka ganito ang number two na check mo, 'di ba na-check mo na yung pair, is i-check mo naman yung sa time, okay? So yung time kadalasan nilalagyan niya 'yan. So click mo lang 'to, yung parang flag, para maging clock siya. So dito kasi meron siyang timer, okay? So nagko-close kasi ang trade natin dito kay binary or kay pocket option, based siya dun sa time, okay? So yun yung dapat mong i-check 'no. So for example, sinabi niya 1 minute, so 1 minute yun dapat. Sinabi niya 2 minutes, so 2 minutes yun dapat, okey? So may demo account din naman dito, like for example ito. So pwede mong gamitin 'yan para makapag-practice ka ng execution ng trade, alright? And then makapag-check-check ka kung ano yung mga nandun, alright? And then about naman dito sa amount, kung ano yung dapat mong ilagay. So kailangan mo i-consider yung diskarte na ginagawa ni Obits, which is yung nagdo-double-double up siya. So paano yun? So let's say for example, nag-start ka ng trade mo ng $1 and then yung natalo 'to. So for example, natalo yan, loss. Okay? So ang next na gagawin ni Obits diyan is magte-trade siya ng double nung value na yun. So $2. So let's say for example, natalo pa rin ng loss pa din siya, no? So the third time is dodoblehin niya yung 2. So gagawin niya yan na 4. So 'pag naging loss pa rin yun, meron na lang siyang last na trade na ginagawa, no? So yung last trade niya is doble naman nitong pangatlo. So ibig sabihin $8. So kadalasan naman is 'pag natalo yung una niya, kadalasan dito sa pangalawa, pangatlo, nadadali na siya. Very special case na lang yung nangyayari umaabot ng pang-apat na trade. Okay, so ito kadalasan yung dulo is nagiging win na siya. And sometimes naman ang ginagawa ni Obits, let's say for example, nakatatlong loss na siya. Sometimes nag-i-stop na siya nung session na yun. So yun na yung pinaka-risk na nangyayari dun sa trade, no? So okay lang yun, talo ka, no? So bawi na lang next session. So ganun yung ginagawa niya. Again, wala naman itong guaranteed na profit, pero napakataas ng probability ng win ni Obits, no? So maabot siya ng 85%, no? So ito sa binary, yes, mga gano'n. So 80 to 90, 85 to 90% yung win rate niya dito sa binary trading. Alright? So pagka gano'n, so siyempre dedepende mo rin. So let's say for example, nag-deposit ka ng $50, 'di ba? So 1, 2, 4, tapos 8. So 'pag dinotal mo 'yan, 1 plus 2, 3, plus 4, 7, plus 8, magkano daw? So $15. So ito yung risk mo nung session na 'yon, alright? So every time na nagte-trade 'no, 'pag may bagong trade siya, dito ka lang mag-i-start lagi. So let's say for example nanalo, so may $1 ka, tapos next na trade, $1 again. Next na trade, $1 again. Kapagka panalo. Pero kung ang scenario is nag-start ka nga sa $1 'no, tapos natalo siya, so $2 yung next na trade mo, okey? So make sure na laging tama 'to 'no. So yung time, so sometimes binabago yan nagiging 3 minutes, nagiging 5 minutes, nagiging 4 minutes. Like kanina, 3 minutes yata yung trade na kinuha niya. Tapos yung next na trade is ginawa niyang 5 minutes, okey? So yun, yung kailangan mong i-double check kapag nagte-trade ka. Siyempre since na-check mo na yung pair, na-check mo na yung time, tapos yung amount alam mo na rin. So ito yung pangatlo mong chineck 'no. So yung pang-apat na iche-check mo naman siyempre yung position, okey? So sasabihin niya naman sa'yo dun is either higher or buy yung kadalasan na sinasabi niya na term, and kapagka naman lower ang sinasabi niya sell. Kasi parang yung pattern pala yan is parang forex, 'di ba? So buy saka sell position, alright? So yun lang naman yung titingnan mo. Number one is recap lang natin 'no.
Number 1 is yung pair, number 2 is yung time, yung expiration, number 3 is yung amount, kung magkano yung trade mo, and then the next is yung higher or lower. Okay? So makinig ka lang dun sa live ni Obits para make sure na hindi mo ma-miss yung go signal niya once na nag-position na ng trade. Then after that is abangan mo na lang kung ano yung magiging result, alright? So for example, katulad nito, no? So ito yung naging result nung sample na trade, alright? So kanina, ito yung nangyari sa real account ko. Hindi naman gano'n kalaki yung naging profit. Pero still, para sa akin malaki na 'to kasi hindi naman ako yung nag-isip, 'di ba? Sumabay lang ako. So ito yung naging trade, June 26, no? So ito yung naging profit niyan, isang $8.8 saka isang 4.45. So bottom line, kumita ako ng $13 mahigit. So $13 sa isang session, 'di ba? So not bad na 'yun kasi wala naman akong ginawa, 'di ba? Sumabay lang ako kay Obits, alright? So 'yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood nitong video na 'to, and 'wag mong kalimutan na ipa-verify yung account mo rito para hindi ka mahirapan sa deposit and withdrawal. 'Yun lang naman. Bye guys.